Ang pagtitiwala ay parang sugal na kailangan mong tayaan. Ilang beses mong pag-iisipan dahil oras na maibigay mo na ang lahat kapag natalo ka. Wala nang bawian at maaari kang umuwing luhaan. Ikaw kabarangay, sa anong paraan nasira ang tiwalang ibinigay mo sa taong mahalaga sa iyo? Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong programa. Palagi po ako nakikinig sa mga kwentong ibinabahagi ninyo. Hindi man po makaparinig sa radyo ay nakaabang naman po ako sa Facebook page ng Barangay LS 97.1. Number 1 po kasi kayo sa amin. Marcia na lamang po ang itawag ninyo sa akin. 32 years old na sa kasalukuyan, graduate po ako sa kursong BS Customs Administration. Pero mas pinili ko magtrabaho na kaagad kesa mag-take ng Customs Brokers Licensure Examination. Bali 27 years old pa lamang ako nang mangyari ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Nagtrabaho po ako noon bilang call center agent at nag-invest din sa maliit na business ng kaibigan ko. Hindi naman sa nagyayabang pero kumikita ako noon ng higit pa sa kailangan namin ng nanay ko. Nag-iisa lamang akong anak at lumaki sa istriktong patakaran ng aking ina. Tawagin niyo na lamang po siya bilang Aling Laura. Nagtatrabaho siya bilang healthcare worker sa barangay kaya madalas din siyang abala at wala sa bahay. Isa nga po sa mga natutunan ko sa kanya ay ang pagiging mapagpakumbaba palagi. Nagsisimba rin kami every Sunday at hindi nakakalimot na magdasal. Nakatira kami sa isang magulong compound kaya sanay na ako sa kaliwat kanang bangayan at ingay. May pagka-boyish ako at mahilig ako maglaro ng basketball. Minsan pa nga ay nakakalaro ko yung mga tambay sa amin. No boyfriend since birth po ako at umabot na nga ako sa edad na 27 na hindi man lang natutong lumande dahil ang focus ko noon ay nasa career ko lamang at kung paano ako makakabawi kay nanay. May mga nagkakagusto rin naman sa akin at sumusubok naman ligaw pero hindi ko naman sila natitipuhan. Medyo pihikan po kasi ako, Papa Dudut. Hindi naman po ako pangit. Naisasali rin naman ako sa mga pageant sa barangay noon. Matangkad po ako, morena at may pagka-chinita, Papa Dudut. Kahit NBSB po ako ay meron naman akong matagal ng hinahangaan. At ang tanging koneksyon ko na lamang sa taong yon na matagal ko nang hindi nakikita ay ang gay best friend kong si Paul. Mas matanda ako ng 2 taon sa best friend ko na isang online seller at nagmamanage ng kanyang milk tea shop kung saan ako nag-invest, Papa Dudut. Bakla, nandito ka na naman. Di ba dapat natutulog ka na? Asa ka pang makakatulog ako doon? Sa ingay ba naman ng mga kapitbahay? Hay! So ano, paiikliin mo na lang ang buhay mo kaya di ka na matutulog, ganon. Dami namang sermon. Tinalo mo pa nanay ko ah. Seryoso ako, bakla ka. Kung ayaw mong matulog, maghanap ka na lang ng jowa. Lumandi ka naman. Napaka-boring ng buhay mo, Marcia. Hay! Nasabi ko na sa'yo nagagala ako sa Sunday eh. Sama ka na. Nako, hindi na. Makahanap ka lang ng jojowain. Sobrang happy na ako for you. Kasi naman, 27 ka na, no? Hindi ka na bumabata. Ito naman, ipamukha talaga ang edad. Hindi lang edad. Aba, galawin mo naman ang baso. Baka mag-lock na yung cave mo down there. Sayang naman kung di man lang madidiligan. Alam mo, nakakaloka na yung mga sinasabi mo.
Nakakahiyang isipin. Tsaka feeling ko, di pa talaga ako ready para dyan. Gusto ko, ibibigay ko lang yung una ko sa taong gusto at mahal ko. Yung pakakasalan ako. Ang drama naman ng beshi ko. Sige na nga, di na kita pipilitin. Baka mamaya basahan mo pa ako ng Bible verse. Ikaw, yung bunganga mo talaga. Sa ginagawa mo kasi, tatandang dalaga ka na lang talaga. Bigyan mo rin naman ang sarili mo ng pagkakataong pumasok sa isang relasyon. Sumubok ka lang. Hay nako, bahala ka dyan, Paul. Basta ako, masaya na ako sa buhay ko. May boyfriend man o wala. Ay sus, sinasabi mo lang yan dahil wala pang dumarating. Ah, siya nga pala, naalala mo pa si Joshua? Joshua? As in si... Oo, yung kababata nating crush na crush mo noon. Balita ko, nakauwi na raw from Cebu. Nachika sa akin ng nanay niya nung bumili ng milk tea rito. Nandyan daw sa kanila ngayon para magbakasyon. Ano, gusto mo ba siyang makita? Ha? Makita? Ayun, tingnan mo to. Biglang nautal. Siguro may gusto ka pa rin dun, no? Ano ka ba? Wala na kaya. Ang tagal na nun Saka, ang tagal ko na rin siyang di nakikita. Baka mamaya, may girlfriend na pala siya o asawa. Dami naman agad sinasabi. O siya, ako na ang magsasabi sa'yo. Wala pa. Wala pa siyang jowa. Mag-isa lang naman siya nung umuwi. Nakasalubong ko pa nga kagabi after ko magsara nitong shop. Talaga? Ano? Nagkwento ba siya sa'yo? Sus, yan ba yung wala nang gusto? Mukhang excited ka na makita ulit si Joshua. Paul naman Baka may makarinig sa'yo rito na nakakakilala sa kanya. Nakakahiya. Bakit ba takot na takot ka? Wala namang masama kung magiging close kayo ni Joshua o kahit maging kayo pa. Yun ay kung single nga talaga siya. Sa'yo naman walang duda. Kilalang kilala kita mula ulo hanggang paa. Parang hindi pa kasi ko handang makita siya Hala siya. Makareact, kala mo ex si Joshua. Alam mo kasi, sa liit nitong lugar natin, imposibleng hindi kayo magkita nun. Alam ko naman, pero kasi nakakahiya talaga Paano kung nalaman pala niya nun na nagkagusto ko sa kanya? Ano ka ba? Past is past. Maliban na lang kung aamin ka ulit ngayon. Uy, namumula siya. Uy, tumigil ka nga dyan. Kaibigan din natin yun. Ano ka ba? Mas close nga lang kayo. Tama na nga yung drama mo. Eto na, tatawagan ko na. Invite kong mag-dinner para magkita na kayong dalawa. Ha? Paul, wag na. Ayan, nagre-ring na. Tagal sumagot ha. Wag na kasi. Shh, ayan na, sumagot na. Hello, Paul? Mukhang na-miss mo ako agad Kakabigay ko lang ng number ko kahapon, di ba? Ano lang, invite sana kita mag-dinner. Pwede ka ba? May gusto lang kasing makakita sa'yo. Paul, ano ba? Sure. Send mo lang sa akin yung details kung saan. Darating ako. Papadudo 25 years old na si Joshua. Tulad ni Paul ay isa rin siya sa mga kababata ko noon. Maaga lang siyang nag-mature dahil breadwinner siya ng pamilya. Ayon naman sa mga kwento ni Paul ay natupad daw ang pangarap ni Joshua na maging civil engineer. Ang kaso lamang ay kagagaling lang daw nito sa breakup with his long-time girlfriend. Mahigit 5 taon din daw ang relasyon nito sa dating nobya. Tulad ko ay mahilig din sa basketball si Joshua. Para sa akin ay hindi naman siya mahirap magustuhan, lalo na't hindi nalalayo ang mga hilig namin. Bukod kasi sa pagiging sporty niya ay mahilig din siyang mag-road trip at pumunta sa mga magagandang pasyalan. Nakaramdam ako ng pinaghalong kaba at excitement dahil sa inaasahan kong muli naming pagkikita ni Joshua. Nang muli kaming mag-usap ni Paul tungkol sa dinner ay nakiusap ako na kung maaari doon na lamang kami sa bahay niya dahil alam niya rin
kung gaano ka-istrikta si nanay pagdating sa mga bisita. Ayaw din kasi noon ng masyadong maingay sa bahay. Sa muling pagkikita namin ni Joshua ay hindi namin naiwasang magkahiyaan sa isa't isa. Halos hindi ko magawang makapagsalita nang dumating siya sa bahay ni Paul. Mas tumangkad kasi siya at mas lalong gumwapo. Yung simpleng dinner po namin, Papa Dudut, ay nauwi sa isang inuman. At doon ay tila nabawasan ang hiya ko sa muli naming pagkikita ng aming kababata na matagal ko na ring hinahangaan, Papa Dudut. Marami pa akong beer sa ref. Magpakalasing tayo ngayong gabi. Bukas may trabaho na tong si Marcia. Oo nga, sulitin na natin. Mukhang busy ka na naman bukas. Di ka na namin maaabala. Grabe kayong dalawa ah. Siyempre trabaho yun. Dapat focus tayo, di pwede pa istorbo. Sus, trabaho. Kahit nga yata di ka magtrabaho ng ilang buwan, di ka naman magugutom. Parang tong si Papa Josh. Mukhang malaki na rin ang ipon. Kita mo ba yung magandang kotse sa harap, Marsh? Sa kanya yun. Grabe, paldo-paldo na tong Frenny natin. Siyempre matagal ko rin pinag-ipunan yun. Alam mo naman pag breadwinner, family first. Diba, Marcia? Ha? Oo. Grabe ha, ako ang kausap tapos biglang titingin kay Marcia. Iba rin. Saka, kanina pa ako may napapansin sa inyong dalawa. Tagal ko rin kasing hindi nakausap tong si Marcia. Wait, may boyfriend ka na ba? Baka mamaya may magalit dahil nandito ka. Boyfriend? Wala pa rin eh. Pa rin? So, never ka pang nagka-boyfriend? Paano naman magkaka-BF yan? Napaka-istrikta ng nanay niya. Kulang na lang ipasok sa kumbento yang si Marcia. Uy, Paul, huwag ka namang ganyan sa nanay ko. Wala namang masama sa paraan ng pagpapalaki niya sa akin. Yung kawalan ng boyfriend sa loob ng maraming taon, choice ko rin naman yun. Sige na nga, sorry na. Ikaw naman, Joshua. Bakit kayo nag-break ng jowa mo? Bakit naman sa akin napunta yung topic? Past is past, di ba? Syempre, ang tagal ka naming di nakita, no? Makikichismis lang naman ng konti sa mga ganap mo sa life. Masama ba yun? Paul, wag na. Masyado na yatang private yun para pag-usapan. Sorry, parang di ko pa kasi kayang pag-usapan sa ngayon. Inom na lang tayo. Sige na nga. Pero ang boring naman kasi kung wala tayong pag-uusapan. Wait, alam ko na. Ibalik na lang natin kay Marcia ang topic. Konti na lang talaga. Masasabunutan na kita. Talaga lang ha? Paano yung sabunot ng mahinhin? Paranas nun. Pero seryoso, Marcia. Bakit nga ba hindi ka pa nagkaka-boyfriend? Wala ka man lang bang nagugustuhan? Sigurado naman ako na may nanligaw na rin sa'yo. Meron naman akong nagugustuhan. Pero hindi siya nanligaw eh. Baka naman kasi masyadong manhid yung nagugustuhan mo. Huwag na nga nating pag-usapan. Hindi naman niya kasalanan kung di niya ako gusto, no? Well, ang masasabi ko lang, ang swerte ng lalaking yon para magustuhan mo. Tingin ko pa naman sa'yo, mataas standards mo pagdating sa mga lalaki. Hindi naman sa mataas. Gusto ko lang talagang mapunta sa matinong tao. Yung di ako sasaktan ng pisikal at pure ang intention sa akin. Well, since single naman kayo pareho at kilala nyo na rin ang isa't isa, what if maging kayo na lang? Uy, Paul, ano ka ba? Kakagaling lang ni Josh sa breakup, tapos bibiruin mo ng ganyan. Ayos lang. Pero alam ko naman na kahit makamove on na ako hindi rin magpapaligaw si Marcia. Mukhang hindi naman yung mga kagaya ko ang type niya Akala mo? Bakit naman may patakip ng bibig? Ang daldal mo masyado, Beshi. Uminom ka na lang kaya, pwede? Siya nga pala, na-miss ko yung bonding natin dati. Yung tumatambay tayo dyan sa may kanto tapos kumakain ng tusok-tusok. Actually, ang tagal na nga rin naming hindi yan nagagawa. Gawin natin uli? Naku, kayo na lang. Na-miss ko rin naman ang ganung bonding.
Pero masyado akong busy sa aking business. Kaya nyo na yan. Teka lang ha, CR lang ako. Balik ako agad. Sure ako, di na babalik yan. Mukhang lasing na rin eh. Ikaw ba? Ayos ka lang? Oo, ayos lang naman ako. Pero medyo tinatamaan na rin. Huwag kang mag-alala. Ihahatid naman kita pa uwi kapag hindi mo na talaga kaya. Salamat ha. Alam mo, tama ka. Mukhang ni Ninja Move si Paul. Tutulugan na tayo nun. Pagkatapos ng dinner at inuman namin yon ay napadalas na rin ang pag-uusap namin ni Joshua Papadudut. Kwentuhan sa chat, sa tawag at video call. Madalas akong niyayayang lumabas ni Joshua kung saan-saan na rin po kami nakakarating noon. Pareho kaming mahilig mamasyal sa mga malalayong lugar. Hindi ko nga akalain na makakarating pa kami ng Zambales. At para mas magkaroon ng oras ay nag-resign na ako sa trabaho ko. Nag-decide na lamang ako na maging freelance para hawak ko ang oras ko. Aminado ako na habang tumatagal, ay mas lalong lumalalim ang nararamdaman ko para kay Joshua. Samantalang ramdam ko naman na namiss niya lang ako noon bilang kababata niya. Hanggang sa magkayaan kami pumunta sa Ilocos. Masaya at sinulit namin ang oras sa magagandang tanawin doon. Pero hindi naman namin inaasahan na magkakaproblema ang kotseng dala ni Joshua habang nasa kalagitnaan kami ng biyahe pa uwi. Nag-check-in kami sa pinakamalapit na motel para doon na lamang muna magpalipas ng gabi habang pinahatak ni Joshua sa pinakamalapit na talyer ang kotse niya para ma-repair. Buti talaga at may bukas pa na mga oras na yon. Sa loob ng kwarto namin, naiilang ako sa presensya ni Joshua dahil kaming dalawa lamang ang magkasama sa loob. May tiwala naman ako sa kanya pero naroon pa rin ang pag-aalinlangan ko. Lumipas naman ang gabi, natulog lang talaga kami pero noong ilang oras na lamang bago kami mag-check out, ay saka pa may nangyari sa aming dalawa. Bagamat may pag-aalinlangan ay pumayag pa ako dahil gusto ko naman siya papadudot. Isa pa ay nasa tamang edad na rin kami ng mga panahon na yon para gawin ang mga bagay-bagay na yon, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, wala akong pinagsabihan tungkol sa namagitan sa amin ni Joshua. Kahit kay Paul na best friend ko dahil natatakot ako sa maaaring maging reaksyon niya. Isa pa ay hindi ko rin naman gustong may makaalam na si Joshua ang nakauna sa akin noon. Habang tumatagal, ay mas lalo pang ang napadalas ang pag-uusap at pagkikita namin. Bagay na hindi na ginagawa ng ordinaryong magkaibigan lamang. Minsan pa ay pumupunta siya sa bahay para magdala ng mga putahing siya mismo ang nagluto. May mga pagkakataon namang mga paborito naming street food noong bata pa kami ang pasalubong niya. Hindi naman nag-isip ng kung ano si nanay tuwing bumibisita si Joshua dahil alam nitong magkaibigan kami. Sa dalas ng pagkikita namin ay naulit pa ang mga nangyari sa amin sa motel. Pero yung sumunod na pagkakataon sa mismong bahay na namin nangyari yon habang wala si nanay noong araw na yon. Hanggang sa mahigit 10 beses pa yung naulit. Kung tutuusin, ay matatawag na nga kaming friends with benefits. Magkaibigan kami pero higit pa roon ang ginagawa naming dalawa. Ni minsan ay hindi nagparamdam si Joshua na may balak siyang ligawan ako. Sweet lang talaga siya at maalaga. Dama ko na matapos niya akong makuha ng ilang beses, kaibigan pa rin ang tingin niya sa akin. Papadudot. Nay, ano pong dinner natin? Magluluto ako ng kare-kare. Gusto mo ba ulit ng vegetable salad? Igagawa kita. Wag na po, Nay. Magra-rice po ako ngayon. Masyado kasi akong nagutom kanina.
Upo muna ako rito, Nay, ah. Panoorin na lang kita sa pagluluto. Bakit parang antok na antok ka? Ano bang ginawa mo kanina? Trabaho po, Nay. Dami ko po kasing ginawa kanina kaya hindi ako ganong nakatulog. Babawi na lang po siguro ako mamaya. Masyado mo namang sinubsob ang sarili mo sa trabaho, anak. Ayos pa rin naman tayo. Sumusweldo rin naman ako. Kaya huwag mong abusuhin ang sarili mo. Huwag niyo na pong isipin yun, Nay. Ayos lang po talaga ako. Madadala naman po to sa tulog. O sige, maupo ka lang dyan. Ay, siya nga pala. Mukhang napapadalas yung kababata mong si Joshua dito ah. Ha? Po? Bumibisita lang naman po, Nay. Saka nagpapadala rin daw po si tita ng pagkain. Bumibisita? Wala ka namang sakit. Nay naman eh, nagmamagandang loob lang po yung tao. At saka hindi naman po siya nagtatagal dito. Kaya nagtatagal o hindi pa rin magandang tignan na madalas siyang narito sa bahay. Lalo't kayong dalawa lang ang naiiwan. Pero Nay, wala naman po kaming ginagawang masama. Nagkukwentuhan lang naman po kami rito tapos uuwi na siya. Kwentuhan? Umamin ka nga sa akin, Marsha. Ano ba talagang estado ninyong dalawa? Magkaibigan lang po kami. Alam kong nasa hustong edad ka na. Pero hindi pa rin mawawala sa akin ang kagustuhang gabayan ka. Maaaring kaya mo nang magdesisyon ng mag-isa. Pero sa ating dalawa, ako ang mas maraming karanasan kesa sa'yo. Naranasan kong masaktan ng sobra noon at ayokong danasin mo rin yon. Gusto ko po si Joshua. Matagal na. Pero hindi po ako sigurado kung ganun din ang nararamdaman niya. O kita mo na? Tapos hinayaan mo pang mapalapit ka sa kanya ng husto. Kung may manliligaw po ba sa akin, Nay, hindi niyo napipigilan? Hindi niyo na ba ako pagbabawalan? Hindi sa pagbabawalan kita. Kinikilatis ko lang muna sila ng maigi para masigurong sa mabuting tao ka mapupunta. Hindi ba't yun naman ang palagi kong sinasabi sa'yo? Iyon na nga po eh. Parang lahat na lang din ayaw nyo. Baka nga tama si Paul. Tatandang dalaga na lang talaga ako. Hindi kita pinagbabawalang magkaroon ng boyfriend. Pero sana, huwag ka masyadong magpapadala sa emosyon mo. Hindi ko gusto ang Joshua na yun para maging boyfriend mo. Tapos, ang unfair nyo po. Pinayagan nyo akong magka-boyfriend pero hindi naman ako pwedeng magdesisyon kung sino. Nakakasakal po yun, Nay. ganun ba? Ganun ba ang tingin mo sa ginagawa ko? Sinasakal kita? Opo, Nay. Dahil lahat na lang, kailangan nyo pang idikta sa akin. Nay, 27 na po ako. Ilang taon na lang magte-30 na ako. Nagsasawa ka na ba sa mga pangaral ko, Marsha? Hala, sige. Kung ayaw mo nang makinig sa akin, gawin mo na lang kung anong gusto mo. Nay naman, unawaan nyo rin naman po ako. Ayokong ganito tayo. Gusto ko lang din namang maranasang maging masaya. Gusto ko ring maranasang magmahal. Hindi tayo magiging ganito kung maayos kang magdesisyon. Basta, hindi mo ako mapipilit dyan sa gusto mo. Hindi ko gusto yung Joshua para sa'yo. Iba talagang pakiramdam ko sa lalaking yun eh. Malakas ang kutob ko na may tinatago siyang kung ano. Ay, ewan, bahala ka. Kung makikipagrelasyon ka sa kanya tapos nasaktan ka, huwag kang iiyak sa harap ko ha. Dadagukan talaga kita. Sa kabila ng pagtutol ni nanay ay patuloy pa rin akong nakipagkita kay Joshua Papadudut. Hindi ko magawang tanggihan si Joshua tuwing nag-aaya siyang lumabas. Meron ding mga araw na ako ang nag-invite sa kanya. May mga pagkakataong lumalabas kami para mag-check-in sa motel, kung saan ay paulit-ulit na may nangyayari sa amin. Hindi ko na rin pinag-isipan ang madalas kong paggastos noon tuwing lumalabas kami. Nahihiya rin kasi ako na palaging si Joshua lamang ang naglalabas ng pera. Masaya naman ako sa ganong klase ng setup namin, Papadudut. Wala kaming relasyon pero madalas kaming magkasama at naroon kami tuwing kailangan namin ang isa't isa. At dahil madalas na akong inuumaga ng uwi ay palagi na rin akong pinagsasabihan ni nanay. Alam kong kahit na hindi niya sabihin ay alam na niya kung ano ang nangyayari tuwing lumalabas kami ni Joshua. Pero hindi ko na lamang po pinansin ang mga sinasabi ni nanay.
Alam ko pong nakakainis at marami sa mga nakikinig ngayon ang hindi nagustuhan ang ginawa kong yon. Pero masyado akong nadala sa pagmamahal na nararamdaman ko para kay Joshua ng mga panahong yon. First time ko kasing maranasan na maging ganon kasaya, kaya ini-enjoy ko na lamang ang bawat segundong kasama ko siya. At naging bulag sa mga bagay na sana'y noon ko pa nakita, Papa Dudut. Ganda talaga dito sa tabing dagat, no? Sana pala noon pa tayo nakapunta dito. Oo nga eh. Sayang di kita agad nasama dito. Hindi rin kasi ako masyadong makalayo nun dahil sa trabaho ko. So paano yun? Mag-isa ka lang pumupunta dito dati? Oo, wala rin naman ako ibang makakasama eh. Wala naman ako masyadong friends. Madalas si Paul ang kasama ko. Kaya nga halos itaboy na ako nun kasi lagi ako nakatambay sa shop niya eh. Ikaw kasi, masyado mong binubor ang sarili mo. Sana pala noon pa ako bumalik para lagi kang may kasama. Ikaw talaga? Paano naman trabaho mo kung lagi mo kong sasamahan? Wala namang problema sa trabaho ko. Tsaka gusto ko talagang sulitin ang bakasyon ko rito kaya ayoko munang isipin ang trabaho. Ikaw, kumusta naman yung bago mong trabaho? Okay naman. Nakakapagpahinga naman ng maayos. Nalilibang din kasi nandyan ka. Ako lang pala yung kulang. Hindi no. Kaya sino ba yung sinasabi ni Paul last time na nagugustuhan mo raw? Ha? Wala yun. Ano ka ba? Nagbibiro lang talaga si Paul noon. Panukso niya kasi lagi sa akin yun. Hindi ako naniniwala. Baka naman pwede mo nang i-share sa akin kung sino. Ngayon ka pa ba mahihiya sa akin? Kung kailan nagawa na natin... Joshua! Huy! Kailangan pa bang banggitin yun? Alin? Yung may nangyari na sa atin ng maraming beses, pero nahihiya ka pa rin sa akin? Nakita mo na nga lahat sa akin eh. Sabi lang wag mo nang banggitin eh. Ito naman, nangahampas pa. Mapanakit ka. Tsaka, bakit ka ba nahihiya? Eh tayo lang naman na nandito. O sige nga, magsasalita ba yung mga bato sa harap natin para i-judge ka? Ayoko na ha. Tama na. Feeling ko talaga lulubog na lang ako sa kinauupuan ko. Napakamahiyain mo naman. Pero parang di ka ganyan nung nandun tayo sa motel. Alam mo, kung yan lang pag-uusapan natin, uuwi na lang ako. Teka, dito ka lang. Huwag kang umalis. Ito nagtampo naman agad. Sorry na. Payakap nga. Yakap lang ha. Paano kung may gusto pa ako bukod sa yakap? Sandali. May gusto pala akong itanong sa'yo. Ano yon? Yung ex-girlfriend mo, wala na ba talaga kayo nun? Para kasing lagi kang umiiwas kapag napapag-usapan natin siya eh. Wala na nga kami noon. Nakipaghiwalay na ako bago pa magbakasyon dito. Hanggang ngayon ba naman duda ka pa rin sa akin? Hindi naman sa ganun. Gusto ko lang makasiguro. Kasi naman, ilang beses nang may nangyari sa atin. Tapos, ganun na lang ba yon? Anong ibig mong sabihin? Ano ba talaga tayo, Joshua? May patutunguhan ba tong ginagawa natin? Ang seryoso mo naman. Siyempre darating din tayo ron. Pero sa ngayon, may iba akong gustong gawin. At sa pagkakataong to, sa loob naman ng kotse ko. Uy, Joshua! Papadudod sa kagustuhan ko na mag-level up naman ang relasyon namin ni Joshua, ay sinimulan ko na mag-effort para sa kanya. Alam kong magkaibigan pa rin kami pero gusto kong maramdaman niya kung gaano siya ka-espesyal sa akin. Nang sumapit nga ang birthday niya ay nagplano ako ng surprise celebration para sa kanya. Kinasabwat ko pa noon ang nanay niya at bunsong kapatid. Nagluto ako sa bahay nila at umorder ng karagdagang handa. Habang nagluluto, nagkukwentuhan kami ng nanay ni Joshua. At dahil ang alam lang ng nanay niya ay mag-best friend kami,
Marami itong naikwento sa akin. Akala ko nga po, ang nagplano ng sorpresa, hindi ko alam na mababaligtad pala. Ako pala yung masosorpresa ng araw na yon. Natuklasan ko na hindi naman pala totoong graduate ng civil engineering itong si Joshua. Third year college pa lang daw ito nang huminto ito sa pag-aaral. Bumagsak daw sa mga major subject at hindi na nagpatuloy dahil sa mga barkada. Halos hindi naman ako makapaniwala sa mga nalaman ko dahil alam kong matalino naman si Joshua. At dahil hindi nakatapos ng kolehiyo ay nahirapan daw na makahanap ng trabaho si Joshua hanggang sa sinubukan itong mamasukan bilang welder sa construction sa Cebu. Ilang taon na rin daw ito sa ganong trabaho hanggang sa tinamad ng pumasok at nagpasya munang umuwi para magbakasyon. Sa sama ng loob ko ng araw na yon ay wala sa sarili akong umuwi sa amin, Papa Dudut. Hindi ko na rin tinuloy ang sorpresa para kay Joshua at kahit maraming tanong sa akin ng nanay niya, ni isa sa mga yon ay hindi ko na nagawa pang sagutin dahil sa sorpresang mga nalaman ko tungkol kay Joshua. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot bukod sa pagsisinungaling ni Joshua tungkol sa trabaho niya ay nalaman ko rin mismo sa nanay niya na nabuntis niya ang ex-girlfriend niya. Tinakasan lang daw ni Joshua ang responsibilidad sa dating nobya para malayang makapagbuhay binata. Halos hindi maproseso ng utak ko ang mga nalaman ko ng panahon na yon. Pakiramdam ko kasi sa nangyayaring yon sa akin ay parang pumasok ako sa isang teleserye at hindi ko na magawa pang makalabas. Hindi ko kasi akalaing maluloko ako ng ganon at hindi nang basta kung sino lang kundi si Joshua pa na kababata ko at pinagkakatiwalaan ko ng sobra. Sa kabila ng mga nalaman ko ay pinili ko pa ring solohin na muna yon dahil sigurado ako na kapag nalaman ni nanay ang tungkol doon ay katakot-takot na sermon at matinding pangaral ang aabutin ko sa kanya. Hindi malabong ipamukha niya sa akin ang maling desisyong nagawa ko. Nasa una pa lang ay sinubukan na niyang tutulan. Nawalan ako ng gana sa trabaho at madalas na lamang nagmumukmok sa kwarto ko. Tinawagan ako ni Joshua ng paulit-ulit pero wala kahit isa roon ang sinagot ko. Akala niya ay nagtatampo lamang ako ng panahon na yon. Wala pa kasi siyang ideya na alam ko na ang mga kasinungalingan at panluloko niya sa akin, Papa Dudut. Ang tanga-tanga ko. Ang tanga-tanga ko po. Hindi ko alam kung paano ako nagtiwala sa kagaya niya ng ganon. Ikaw naman kasi. Nagpadala ka sa karupukan mo. Sinungaling siya. Manloloko. Gusto kong pagkakalmutin yung mukha niya. Ayoko na. Ayoko na siyang makita uli. Uy, bakla. Sorry ha. May kasalanan din ako sa'yo. Sana wag kang magalit sa akin. Bakit? Matagal mo na bang alam yon? Ha? Naku, hindi. Hindi sa ganun. Ano lang. Bale, nauna lang ako ng konti na malaman yung totoo. Pero hindi pa naman ganun katagal. Saka, hindi ko kasi alam nun kung paano ko sasabihin sa'yo eh. Lalo na nakikita ko kung gaano ka kasaya kay Joshua. Nagpakabaliw ako sa lalaking yun. Na hindi naman dapat nangyari kung nakinig lang ako sa nanay ko nung una pa lang. Naiintindihan ko naman yung nararamdaman mo. Kaya sige lang, umiyak ka pa. Ganun na ba ako kadesperada? Sa sobrang kasabikan ko na magkaroon ng boyfriend at magkaroon ng experience, hindi ko na nakita yung mga red flag sa kanya.
Ang bobo ko. Ay, tama na yan. Huwag mo naman isisi lahat sa sarili mo. Hindi naman ikaw yung nanloko eh. Alam mo, ang mabuti pa, kumprontahin mo na siya. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Sobrang sakit kasi ng ginawa niya. And to think na may bata siyang tinalikuran para lang magawa pa rin niya magbuhay pinata. Napaka-irresponsable niya. Beshi, alam kong HB ka na. Pero kasi, may nalaman pa akong iba. Ito, ipapakita ko sa iyo yung convo namin ng kakilala ko. Kakilala rin ni Joshua to? Hindi lang basta kakilala. Friends sila. At kauuwi lang niyan galing US. At eto ha, nung makakwentuhan ko siya sa shop, last week lang, Bax. Sabi niya, sa kanya raw nangihiram si Josh ng big bike at kotseng ginagamit niyo sa paggala niyo kung saan-saan. Nagalit pa nga tong friend niya kasi nagasgasan daw yung pinto ng kotse niya. Ay nako, ibang klase rin talaga yang si Joshua. Ay, Oh, natahimik ka na naman dyan. Baka mamaya bigla kang tumawa tapos magwala ah. Bax, kakapundar ko lang ng mga gamit dito sa bahay ko. uuwi na ako, Paul. Ha? Teka, hatid na kita. Wait lang pala, mukhang may bisita ako. Sino kaya yun? Ay, ngayon pa talaga. Bax, diyan ka lang muna. Puntahan ko lang sandali. Sige lang. Joshua? Ikaw pala? Anong atin? Pasensya na sa istorbo, Paul. Nandiyan ba si Marcia? Pinuntahan ko kasi siya sa bahay nila. Pero sabi ni tita wala naman siya ron. Baka raw nandito. Wala siya rito. Paul, sige no. Pakausap naman sa kanya, please. Hindi naman ako ang magdedesisyon kung kakausapin ka niya o... Ay, ayun na pala siya. Paul, sige na. Sa labas na lang kami mag-uusap. Okay, sige. Ikaw, Joshua, sumunod ka sa akin. Marcia, ano bang problema? Bakit ayaw mo akong kausapin? Ang kapal ng mukha mong magtanong? Sa tingin mo kakausapin pa kita matapos kung malaman lahat ng panloloko mo sa akin? Panloloko? Ano bang sinasabi mo? Huwag ka na nga magpaka-inosente dyan. Gusto mo bang isa-isahin ko pa mga kasinungalingan mo? Sige, unahin na natin yung ex-girlfriend mo na tinakbuhan mo matapos mong buntisin. Ha? Paano mo nalaman? Sa nanay mo mismo. Ngayon ka magsinungaling sa akin. Sabihin mong hindi totoo lahat ng nalaman ko. Grabe ka, Joshua. Iniwan mo yung nabuntis mo para magbuhay binata ka dito? Ginago mo kung hayop ka? Sandali lang. Magpapaliwanag muna ako, Marcia. Wag na. Hindi na kailangan. Nalaman ko na lahat ng kailangan kong malaman mula sa nanay mo. Napakasinungaling mo. Pinagmukha mo akong tanga. Maling-mali ako ng pagkakakilala ko sa'yo. Patawarin mo ko. Hindi ko alam kung mapapatawad pa kita sa lahat ng panloloko mo sa akin. Sana nagsabi ka na lang ng totoo para hindi na tayo umabot sa ganito. Huwag ka nang magpapakita sa aking buwisit ka. Marcia! Utang na loob, layuan mo na ako. Papadudot sa kabila ng sinabi kong wag na siyang magpapakita sa akin ay patuloy pa rin niya akong pinupuntahan sa bahay para kausapin. Ilang beses niyang sinubukang humingi ng tawad pero kahit makausap man lang ako ay hindi ko na siya pinagbigyan. Dahil din sa madalas niyang pagpunta sa amin ay nakarating na kay nanay ang mga nangyari. Akala ko noon ay susumbatan ako ni nanay sa hindi ko pakikinig sa kanya. Pero hindi ganoon ang nangyari. Isang mainit na yakap mula sa kanya ang natanggap ko. Doon ko lang napagtanto kung gaano kabuti ang intensyon ni nanay sa pagtutol niya noon sa kagustuhan kong makipagrelasyon kay Joshua. Pero nangyari na ang mga nangyari kaya tinanggap ko na lamang ang pagkakamali ko. Para makaiwas kay Joshua ay naghanap na lamang ako ng trabaho na malayo sa kanya. Pumayag naman si nanay na mag-solo na muna ako dahil nasa tamang edad na rin naman daw ako. Palagi akong tumatawag doon kay nanay para mangumusta at paminsan-minsan naman ay binibisita ko siya.
Pero kahit na anong iwas ang gawin ko, Papa Dudut, ay tadhana na mismo ang nagtulak para muli kaming magkita ni Joshua matapos ang 2 taon. Marcia? Joshua? Anong ginagawa mo rito sa terminal? Pinauwi ako ni nanay. Namimiss na raw kasi ako. Hinihintay ko na lang yung paalis na bus. Ikaw? Obvious ba? Malamang uuwi rin. Hay! Sa dami naman na makakasabay ko, ikaw pa talaga. Galit ka pa rin pala sa akin. Sorry. Ano bang inaasahan mo sa muling pagkikita natin? Sasalubungin kita ng yakap at tatadta rin ng halik? Tanga ka ba? Naiintindihan ko naman kung galit ka pa sa akin. Hindi rin kita pipiliting patawarin na ako. Buti alam mo. Sungit mo na talaga. Pero kahit hindi ka interesado, gusto ko pa rin magkwento. Ayokong makinig sa mga kwento mo. Pwede ba lumayo-layo ka sa akin? Naaalibadbaran ako sa presensya mo eh. Wala naman ako nakakahawang sakit. Tigilan mo nga yung drama mo. Di bagay sa'yo. Nakahanap na nga pala ako ng trabaho. Di ko naman tinatanong. Alam kong hindi. Kaya nga magkukwento na lang ako eh. Tsaka para na rin di ka mainip habang naghihintay. 30 minutes pa hihintayin natin eh, bago dumating yung bus. Siguraduhin mo lang na may sense yung kwento mo ha. Kasi kung wala, lumipat ka na ng pwesto. Yung malayo sa akin. Ang sungit talaga. Parang ibang Marcia na tuloy yung katabi ko. Masungit pero maganda pa rin. Ano ba? Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo ha. Ito naman, masyadong seryoso. Eto na, nakahanap na ako ng maayos na trabaho. Sa call center din, gaya mo dati. Kailangan na kasi, para alam mo na, makapagpadala man lang sa anak ko. Buti naman naisip mo yan. Finally, may ginawa ka ring tama. Kasi kung di mo kayang maging responsableng boyfriend, maging responsable ka man lang dun sa anak mo. Hindi naman niya kasalanan na nabuo siya ng tatay niyang bano. Alam ko naman na kasalanan ko talaga na nakabuntis ako ng wala sa oras. Na-realize ko na rin lahat ng pagkakamali ko. Kaya salamat, ikaw yung nagpa-realize sa akin ng mga nagawa kong pagkakamali. Kahit di dahil sa akin, kailangan mo talagang akuin mga pagkakamali mo. Ang tanda mo na, isip bata ka pa. Tama ka, naging isip bata nga ako. Kaya sorry talaga, Marcia. Alam ko na hindi madadaan sa sorry lang yung nagawa ko sa'yo. Pero sana, okay pa rin sa'yo na maging magkaibigan tayo. Ha? Seryoso? Ito na nga lang nakausapin ka labag pa sa kalooban ko tapos makikipagkaibigan ka pa? Style mo rin, bulok. Sige na oh. Hindi mo naman ako kailangan kausapin lagi. Kahit wag mo ako pansinin. Yung malaman ko lang na tinuturing mo pa rin akong kaibigan, malaking bagay na para sa akin yun. Sobrang bigat pa rin kasi ng nararamdaman ko. Galit na galit pa rin ako sa sarili ko sa nagawa ko sa'yo. Arte ah. Deserve mo naman talagang mabigatan. Laki kaya ng kasalanan mo sa akin. Pasalamat ka nga kasi iniwasan lang kita. Kung sa ibang babae mo ginawa yon, baka pinahiya ka pa sa social media. Kaya nga sising-sisi ako. Kasi napakabait mo para lokohin lang. Kung tutusin nga, ang swerte na magiging first boyfriend mo kung sakali. Kung nagtinulang sana ako sana yun eh. Pero hindi ko rin kaya noon na maglakas loob na ligawan ka. Kasi nga, alam mo na. Pwede ba? Huwag mo nang ipaalala yun. Naiirita na naman ako sa'yo eh. Kung gusto mo makipagkaibigan pa rin sa akin, tuloy mo na lang yung maganda mong ginagawa. Maging responsable kang ama sa anak mo at mag-focus ka na lang sa pamilya mo. Gagawin ko yun, Marcia. Hindi lang para sa sarili ko. Hindi para sa anak ko o para sa pamilya ko. Para na rin sa'yo. Ipapakita ko na nagbago na ako hanggang sa kaya mo na talaga akong patawarin. Di mo na kailangang sabihin sa akin yan. Gawin mo na lang. Baka matuwa pa ako sa'yo. Basta, salamat talaga. At sorry ulit. At dahil naka-move on na rin naman ako sa nangyari ay pinatawad ko na si Joshua para na rin sa ikakatahimik ng konsensya niya. Pumayag din ako na makipagkaibigan pa rin sa kanya pero hindi na kami tulad ng dati.
Ang mahalaga ay natuto na siya sa mga pagkakamali niya at kahit paunti-unti ay nagagawa na niyang itama. Papa Dudut, noong araw na nagkita ulit kami ni Joshua sa terminal ng bus ay 1 taon na lang at magte-30 na ako. Pero wala pa rin akong nagiging boyfriend. Masyado kasi akong lapitin ng mga cheater at playboy. Buti pa nga ang BFF kong si Paul, nakatagpo na siya ng gwapo at maalagang boyfriend. Pero 3 buwan lang mula nang muli kaming magkita ni Joshua ay may nakilala ako sa isang dating site. Lisensyadong civil engineer siya at nag-match naman kami sa mga hilig namin, lalo na pag-usapang tusok-tusok. Sa pagkakataong yon ay sinigurado ko muna na lahat ng sinabi niya sa akin ay totoo at hindi gawa-gawa lamang. Dahil nadala na talaga ako noon kay Joshua at matapos lang ang ilang buwan naming pagdidate ay ipinakilala na niya ako sa mga magulang niya. Hindi ko na rin naman pinatagan ang panliligaw niya dahil pareho lang naman kami ng nararamdaman para sa isa't isa. Hindi ko po akalain na sa kabila ng mapait at pinagdaanan ko sa first love ko ay makakahanap pa ako ng lalaking matino. Papadudot, sa mismong araw na sinagot ko ang first boyfriend ko ay saka naman dumating ang isang malungkot na balita sa akin. Wala na raw si Joshua. Naaksidente raw ito habang nagmomotor. Umuwi ako sa probinsya para makiramay sa pamilyang naiwan niya. Kasama ko ang boyfriend ko noon at sa kabila ng pagluluksa ay naging masaya naman para sa akin ng nanay ni Joshua. Nagpasalamat pa siya sa akin noon dahil sa halip daw na gantihan ko ang ginawang panluloko ng anak niya ay mas pinili ko na lamang na magpatawad. Sa ngayon ay masaya po ako sa love life ko, Papa Dudut. Engaged na rin kami ng boyfriend ko at malapit ng ikasal. Maraming salamat po, Papa Dudut, sa pagbabahagi ng kwento ko at maraming salamat din sa lahat ng mga kabarangay natin na nakinig at taus-pusong nagpapasalamat din po ako sa Barangay Love Stories para sa pagkakataong may bahagi ito. Hindi masama ang magpaganda at maging maalaga sa sarili. Ang mahalaga ay masaya ka at walang tinatapakang tao sa klase ng buhay na iyong pinili. Ikaw, kabarangay, paano mo ipinakikita ang pagpapahalaga mo sa iyong sarili? Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa inyo at sa mga kabarangay nating laging nakatutok sa inyong programa. Dante na lamang po ang itawag ninyo sa akin, Tubong, Pangasinan. Libangan na po namin ang pamilya ko ang pakikinig sa Barangay Love Stories bukod sa panonood ng mga programa sa GMA7. 58 years old na po ako sa ngayon at yung kwento ko naman ay nangyari 13 taon na ang nakakalipas. Pangingisda na po ang naging hanap buhay ko noon mula nang makapagtapos ako ng high school. Meron din akong kapatid na itago na lang natin sa pangalang Mando. 10 taon ang agwat naming dalawa. Pareho kami na napilitang magtrabaho sa murang edad pa lamang at hindi na nakapagtapos pa ng pag-aaral dahil ulilang lubos na kami. Maputi naman ako noon, Papa Dudut, at masasabi ring magandang lalaki. Pero nasunog na lamang ang balat ko sa araw dahil sa klase ng trabaho ko. Noong una ay maliit lang ang kinikita ko sa pagsama sa pangingisda. Maliit lang kasi ang bangkang ginagamit namin, pero sa katagalan ay nadagdagan na rin naman yon nang isama na ako ng tiyuhin ko sa laot. May-ari siya ng malaking fishing boat at siya rin ang operator nito. Nang panahong yon, Papa Dudut, ay may kinakasama na ako. Amor na lang ang itawag namin or natin sa kanya. 11 taon ang agwat namin. Dalaga pa siya nang makilala ko at mukha pang mas bata kesa sa edad niya. Mahilig kasi siya sa mga nabibiling beauty products. Maganda siya at maganda rin ang hubog ng katawan. Nahirapan nga ako na ligawan siya noon dahil marami akong naging karibal sa kanya. 2 taon pa lang kaming nagsasama ni Amor, Papa Dudut. At dahil palagi akong nasa laot ay siya lang ang naiiwang mag-isa sa bahay, kasama ang mga alaga kong aso na sina Patik at Brownie.
Hindi pa man kami nagsasama ay alaga ko na ang mga yon. Inaabot naman ng 1 linggo o higit pa yung pangingisda namin, Papa Dudut. Pinakikisuyuan ko na lamang noon si Mando na paminsan-minsan ay bumisita sa bahay at doon na rin matulog para may makasama si Amor. Pero dahil sa trabaho nito ay bihira lang din itong makauwi. Konduktor kasi ng bus si Mando. Kadalasan ay doon na ito nakikitulog sa bahay ng kasamahan nito sa trabaho. Hindi naging madali para sa akin na palagi akong malayo kay Amor, Papa Dudut. Pero tiniis ko ang lahat para makaipon at nakontento na lamang sa ilang araw na nagkakasama kami noon bago umalis para muling sumama sa pangingisda, Papa Dudut. Ay, grabe, nakakaantok. Ang sakit pa ng buong katawan ko sa pagbubuhat ng mga isda kanina. Makaupo nga muna dito sa sofa. Ikaw naman kasi, pwede namang hindi ka muna sumama kahit 1 linggo lang. Pero masyado mong inaabuso yung sarili mo sa trabaho. Tingnan mo, tinanghali ka na ng uwi. Kung di ka pa nga dumating dadala na sana kita ng pananghalian dun sa fishport. Ano, gusto mo ba imasahe kita? Aba, syempre hindi ko tatanggihan yan. Pero mas maganda kung mamayang gabi na lang. Para pagkatapos ng masahe, alam mo na, sexy time naman. Gusto ko yan. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Wala nang arte-arte pa. Ay, teka, may bibigay nga pala ako sa'yo. Mukhang alam ko na kung ano yan. Excited na ako. Ikaw talaga. Ito yung parte ko sa pinagbentahan ng isda kanina. Malaki-laki na rin to. Sa susunod maipapaayos na rin natin tong bahay. Ipapatiles ko na rin yung sahig natin para di ka na mahirapang magpunas araw-araw. Talaga? Naku, salamat, mahal ah. Ayaw mo talagang napapagod ako. Dahil dyan, anong gusto mong iluto ko para mamayang hapunan? Ayoko muna ng isda ngayon. Nilagang baboy na lang siguro para makahigop ako ng mainit na sabaw. Sus, yun lang pala eh. Samahan ko na rin yan ng pork chop para ganahan ka mamaya. O siya, bihis muna ako para makapamalengke na. Pwede bang mamaya na? Halika muna. Dito ka muna sa tabi ko. Usap lang tayo sandali. Namiss kita eh. Sus, pwede naman yan mamaya. Kahit magdamag pa kung gusto mo. Mamaya ka na umalis. Marami pa namang oras para mamalengke ka eh. Pero baka wala na akong maabutan na sariwang karne sa palengke kung hapon pa ako pupunta. Mahal naman. Kahit ilang minuto lang. Sige na nga, ikaw talaga. Minsan na nga lang maglambing eh. Oh, eto na nga, uupo na sa tabi mo. Kumusta ka naman dito habang wala ako? Wala bang nanggugulo o nangungulit sa'yo? Wala naman. Alam mo namang tahimik dito sa atin. Tapos karamihan pa nga ng mga nasa paligid mga kamag-anak mo lang din. Kaya nga ang dami ring nakikialam eh. Nakikialam? Sino namang nakikialam sa'yo, mahal? Naku, hayaan mo na. Kaya ko na yun. Ikaw ba? Kamusta yung pakiramdam na walang katapusang tubig lang yung nakikita mo sa laot? Okay naman. Kahit minsan nakakainip din. Tsaka namimiss kasi kita kaya excited laging umuwi. Sandali. Nasaan yung isa nating aso? Si Brownie. Nandun sa labas. Pagala-gala lang naman yung isang yun. Umuuwi lang pag nagugutom na. Siyempre. Alangan naman magtrabaho yun. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Si Batik, nakita mo ba sa labas? Oo, nakita ko. Pero ba't ganun? Parang namamayat yung isang yun. Naku, parang may sakit kasi yung aso mong yun. Ay, bakit ba kasi puro na lang yung mga alaga mo yung pinag-uusapan natin? Sus, ito naman. Huwag mong sabihin nagsiselos ka sa mga aso natin. Ha? Hindi, no? Kung hindi, yakapin mo nga ako. Yung mahigpit ha.
Tapos samahan mo na rin ng manamis-namis na halik. Alam mo, ikaw, ang aga-aga pa para dyan sa kaharutan mo. O bakit? May oras ba dapat yun? Na-miss nga kita eh. Namiss din naman kita, pero pwede bang maligo ka muna? Medyo amoy daing ka na eh. Amoy kabibilad na daing pa lang naman. Papadudot nung una ay ayos lang sa akin kahit minsan ay napapabayaan na ni Amor ang mga alaga naming aso at yung ibang gawain sa bahay. Alam ko naman na naghahanap buhay din siya noon kaya hindi yun naging problema sa aming dalawa. Pinapaalalahanan ko na lamang siya at pinagsasabihan sa maayos na paraan para maiwasan yung hindi namin pagkakaunawaan. Noong sunod na uwi ko naman ay pinahinto ko na siya sa pagmamanicure para hindi na niya kailangang pumunta sa kung saan-saan para maghanap ng customer. Katwiran ko naman noon ay sapat na yung kinikita ko sa pangingisda para sa aming dalawa, kaya hindi na niya kailangang magtrabaho pa. Pero kahit nasa bahay na lamang siya at wala nang ibang ginagawa ay naging pabaya pa rin siya noon, papadudot. Bukod pa roon, ay may mga pagkakataon din na umuuwi ako na hindi si Amor ang naaabutan ko sa bahay, kundi yung mga kalat na mukhang ilang araw nang hindi nalilinis. Tuwing tinatanong ko naman siya kung saan siya pumupunta ay lagi niyang inililihis ang usapan. Nagtanong-tanong ako sa iba kong kamag-anak na kapitbahay lang namin noon kung may alam sila sa madalas na pag-alis ni Amor. At hindi ko nga inaasahan nang sabihin nilang madalas nang nakikita sa sugalan ng kinakasama ko. Bagay na kahit minsan ay hindi niya nabanggit sa akin. Doon ko na rin nalaman, papadudot, ng perang iniipon namin ay unti-unti na niyang inuubos sa pagsusugal. Nandito na ako, mahal. Pabukas naman ang pinto. Nako, mukhang wala siya rito ah. Bubuksan ko na nga lang. Teka, nasa na nga ba yung susi ko? Eto. Nasaan kaya yung babaeng yun? Teka, anong amoy yun? Parang nabubulok na. Anak ng tokwa! Ang daming kalat naman ito. Di man lang ba siya naglilinis ng bahay? Ay, pagod na nga sa pangingisda, ako pa maglilinis. Pambihira talaga. Mahal, anong ginagawa mo rito? Nagka-problema yung bangka, kaya napaaga ako ng uwi. Ikaw, saan ka galing? Ako? Dyan lang. Pumunta lang ako sa bahay lang ng kaibigan ko. Sa bahay lang ng kaibigan mo, posturang-postura ka. Ikaw naman, masama na bang mag-ayos ngayon? Siyempre, nasanay naman talaga ako nagpapaganda bago lumabas ng bahay. Masama na ba yun ngayon? Wala akong sinasabing masama magpaganda. Ang sa akin lang, bago mo sana gawin yan, asikasuhin mo muna tong bahay. Tinan mo, ang dami ng kalat. Pati mga maruruming damit kung saan-saan na lang nakalagay. Ang init naman agad ng ulo mo. Sige na, magbibihis lang ako, tapos lilinisin ko na yung mga kalat na yan. Gusto mo? Pati ikaw, linisan ko na rin. Para namang sinabi mo ng napakadumi ko. Naku, hindi. Ano ka ba? Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Bakit ba kasing init-init masyado ng ulo mo? Magtatanong ka pa? Ikaw kayang umuwi ng pagod na pagod, tapos dadatnan mong walang tao sa bahay, tapos ganito pa kakalat. Mahala, medyo nakaka-offend na yan. May inaasikaso lang kasi talaga ako, kaya lagi akong wala dito sa bahay. Ano ba yung inaasikaso mo? Yung para sa bago kong negosyo. Nagpapaluwagan kasi kami nung kaibigan ko para mapaikot pa yung perang iniipon natin. Di ba't sinabi ko naman sa'yo na hindi mo na kailangan gawin yun? Ako nang bahala sa mga gastusin dito sa bahay.
Oh, yung mga aso wala na naman. Buhay pa ba ang mga yon? Ano kasi, si Batik hindi na umuwi rito. Si Brownie naman nandun sa likod ng bahay. May sakit yata. Pambihira naman, Amor. Hindi mo man lang ba hinanap? Hinanap ko. Pero hindi ko na kasi nakita. Baka, napagtripan na ng mga tambay. Ano na naman kaya mong gawin dito? Mukhang lahat na lang napapabayaan eh. Pasensya ka na. Alam mo namang wala akong hilig sa mga hayop eh. Saka nangangagat yung mga aso mo. Ang hirap pa amuin eh. Paano nga aamo sa'yo kung di mo naman pinapakain? Hindi naman mahirap gawin yun eh, pero hindi mo pa rin magawa. Samantalang sa pag-aayos mo, ilang oras ang inuubos mo para lang magmukha kang ganyan. Teka nga lang, Dante. May problema ka ba sa pag-ayos ko? Wala nga. Wala akong pakialam kahit maghapon ka magpaganda. Basta yung mga alaga natin, mapakain mo sa tamang oras at makapaglinis ka naman ng bahay. Ganun lang kasimple. Kasi kung kukuha pa tayo ng katulong para gumawa ng mga yon, kailan pa tayo makakaipon ng papaayos nitong bahay? Oo na, sige na. Maglilinis na at pakakainin ko na yung mga alaga nating aso. Hahanapin ko rin uli si Batik. Pero please naman, huwag ka nang magalit. Hindi lang yun ang ikinagagalit ko. Meron pa? Ano ba kasi yun? Sabihin mo na nang matapos na to. Magsabi ka nga ng totoo. Sa kaibigan ka ba talaga pumupunta? O tumatambay ka sa sugalan? Ha? Sino naman nagsabi sa'yo niyan? Hindi na mahalaga kung sino nagsabi sa akin nun. Sagutin mo na lang yung tanong ko sa'yo. Hindi yun totoo. Ano ka ba naman, mahal? Huwag ka nang magalit dyan. Ipagluluto na lang kita ng masarap na ulam pagkatapos kong maglinis ng bahay. Siguraduhin mo lang na hindi ka nagsisinungaling kasi hindi mo magugustuhan yung gagawin ko pag nagkataon. Mga padudot, bagamat pinalampas ko ang nagawa ni Amor ng panahong yon, ay hindi pa rin nawala ang pagdududa ko sa kanya. Kahit kasi hindi ko ito itanong ay meron pa rin nakapagsabi sa akin na hindi lang sa pagsusugal na uubos ang perang ibinibigay ko kay Amor, papadudot. Bukod sa pagbili ng kung ano-anong produktong pampaganda ay sumasali na rin siya sa mga paluwagan na mga imported at may kamahalang bag para masunod ang luho niya. Wala naman sanang problema kung gagastusin niya ang pera para sa sarili niya gamit ang sarili kong pera. Pero ang hindi ko matanggap noon ay yung pagpapabaya niya sa bahay at unti-unting paglayo ng loob niya sa akin. Kahit na hindi niya sabihin ay ramdam ko noon na may nagbago na sa kanya. Hindi lang sa kilos at pananamit kundi pati na rin sa pakikitungo niya sa akin. May mga pagkakataon kasi na parang pinandidirihan niya ako. Dumagdag pa sa mga iniisip ko ang usap-usapang nakarating sa akin na meron daw lalaking kinikita si Amor tuwing umaalis ako. Guwapo raw ang lalaki at mukhang may kaya sa buhay. Pero dahil mas matimbang ang pagmamahal ko sa kanya ay binaliwala ko noon ang mga naririnig ko at mas naniwala na lamang sa sinasabi niya. Inudyukan na rin ako ng tiyuhin ko na magkaroon ng sariling anak para meron ng pagkakaabalahan si Amor. Sa kagustuhan kong magkaroon na rin ng anak ay kinausap ko si Amor at sinabi ko sa kanya ang mga plano ko. Hindi lang para makabuo kami ng sarili naming pamilya, kundi dahil wala na akong nakikita pang ibang babae na makakasama ko habang buhay. Maliban sa kanya, ng panahong yon, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, pumayag naman si Amor na magkaanak na kaming dalawa. Ikinatuwa ko naman yon dahil akala ko ay tututol siya sa ideyang yon. Naging sabik na lagi ako tuwing uuwi mula sa ilang araw na pangingisda dahil inaasahan ko na noon na mabubuntis na ang kinakasama ko. Sa sobrang excited ko ng panahon na yon ay hindi pa man buntis si Amor, ay pinaghandaan ko na ang mga gastusin para sa panganganak niya. Wala naman akong bisyo kaya hindi yon naging mahirap para sa akin. Hindi rin po ako ng bababae kahit minsan ay hindi maiwasang
mapalapit ako sa tukso dahil sa mga kasama ko sa pangingisda na medyo makalokohan sa buhay. Nakailang subok na rin kami noon ni Amor na magkaanak. Mag-iisang taon na kami naghihintay at umaasa na mabubuntis siya pero nabigo kami ng panahon na yon. Nang patignan ko siya sa doktor ay maayos naman ang resulta at malusog din siya kaya walang nakitang dahilan kung bakit hindi siya mabuntis. Pero nung ako na ang nagpatingin sa doktor, Papa Dudut, ay halos gumuho ang mundo ko nang malaman ko na baog pala ko. Mababa raw ang sperm count ko kaya hindi kami makabuo, Papa Dudut. Sa wakas, nakauwi rin. Nakakapagod. Halos 2 oras din yung biyahe natin mula Alaminos hanggang dito sa Infanta. Ay. Uy, ba't ang tahimik mo dyan? Nagugutom ka na ba? Magluluto ako ng... Wala akong ganang kumain. Ay, nako. Iniisip mo ba yung sinabi ng doktor? Huwag mo na kasi masyadong isipin yun. Ay, nakakapanlumo lang kasi talaga. Excited pa naman ako magkaanak tayo tapos ako naman pala yung may problema. Huwag ka namang ganyan sa sarili mo. Wala naman may gusto nun. Kahit naman ako, umaasa rin na mabubuntis ako pero ganun talaga eh. Mukhang hindi talaga para sa atin yun. Hindi lang kasi nang inaalala ko, mahal. Baog ako. Ano pang kwenta ng pagiging lalaki ko kung hindi naman ako magkakaanak? Tumigil ka nga dyan. Hindi lang naman sa pagkakaroon ng anak na susukat ang pagiging lalaki ah. Mabait ka, responsableng tao at wala pang bisyo. Hindi ba pwedeng maging sukatan yon? Hindi eh. Noon ko pa gusto magkaroon ng sariling pamilya. Pero hindi ko pa nahahanap ang babaeng gusto kong makasama ng pangmatagalan. Tapos ngayong nahanap ko na, tsaka naman... Mahal naman. Pwede naman tayong mag-ampon kung gugustuhin mo lang. Hindi mo naiintindihan, mahal. Ang bigat kasi para sa akin nun eh. Yun na lang sana yung maipagmamalaki ko. Yung balang araw, may matatawag ako na anak ko. Yung sariling dugo at laman ko talaga. Nagsuggest lang naman ako. Yun na lang kasi yung alam kong paraan. Maliban na lang kung magkakaroon ng himala. May punto ka naman eh. Naiintindihan ko naman yung sinabi mo. Pero kahit kasi malaki naman ang kinikita ko sa pangingisda, hindi pa natin kakayanin yung gasto sa legal na proseso ng pag-aampon. Eh pwede namang hindi na lang idaan sa legal na proseso ah. Sino bang nagsabi sa'yo niyan at paniwalang-paniwala ka naman? Nabanggit sa akin ni Chong dahil nagplano na rin siyang mag-ampon noon. Hindi lang magastos kundi matagal din yung proseso. Hindi naman kasi basta-basta yun gaya ng iniisip mo eh. Hindi yun kagaya lang ng pagkupkup ng mga napupulot na aso sa kalye. Na kapag inuwi mo, pinakain at inalagaan, sa'yo na. Eh ano nga gagawin natin? Magdasal. Huwag muna tayong tuluyang panghinaan ng loob at isipin agad na mag-ampon. Naniniwala ako na pwede pang magkaroon ng milagro, mahal. Milagro? Seryoso ka ba? Oo, seryoso ako sa sinasabi ko. Ipagdarasal ko yun. Hindi ka naman siguro aakyat sa tuktok ng bundok tapos saka mo isisigaw yung hiling mo, no? Kahit ano pa yung pinaka-weirdong bagay na pwede kong gawin, gagawin ko, mahal. Dapat nga binatili na yung anak ko sa edad kong to. Pero wala eh. O sige, hindi kita pipigilan sa kung anumang balak mong gawin. Kung sa ganung paraan gagaan yung loob mo. Kahit libutin ko pa siguro lahat ng simbahan dito sa Pilipinas, matupad lang yung hiling ko. Walang kaso sa akin yun. Mahal, magpahinga ka na lang kaya muna. Hindi nga pahinga ang kailangan ko. Kahit buong 1 linggo pa akong matulog, hindi mawawala sa isip ko yung nalaman ko. Alam mo, naiintindihan ko naman yung pinagdaraanan mo ngayon. Pero sana, huwag ka naman sa akin magalit. Hindi ko rin naman ginusto na mabaog ka. Pumayag na nga ako na magkaanak tayo, di ba? Pwede ba? Mamaya na lang tayo mag-usap. Sige,
Kung gusto mo, kahit hanggang bukas pa tayo hindi mag-usap. Walang problema. Ang hirap kasi sa'yo. Gusto mo ikaw lang yung iintindihin. Palibhasa, hindi ikaw yung may kakulangan sa ating dalawa. Kaya madali para sa'yo na sabihin yan. Alam mo, mas mabuti pang ang di na lang muna tayo mag-usap. Mag-isip ka kahit hanggang kailan mo gusto. Papa Dudut, hindi lang yon ang huling beses na nagkaroon kami ni Amor ng pagtatalo. Hindi kasi naging madali para sa akin na tanggapin na hindi ako magkakaanak pa. At lagi niya ring ipinipilit noon na mag-ampon na lamang kami. Siguro kung meron man sa mga nakikinig ngayon yung pareho sa sitwasyon ko ay maunawaan din ang pakiramdam ko ng panahon na yon. Para kasi sa isang tulad ko na gustong magkaanak, parang katapusan na ng mundo nang malaman ko na baog ako. Ilang araw din akong hindi makausap ng maayos at nawalan din ng ganang sumama kina Chong sa pangingisda. At dahil naiintindihan naman nila ang sitwasyon ko ay hinayaan na muna nila akong magpahinga ng ilang linggo. Malungkot din ang naging Pasko at bagong taon namin dahil wala akong ganang mag-celebrate pa ng panahon na yon. Palagi lang akong nasa bahay samantalang si Amor ay hindi noon nawawala ng lakad. Hinayaan ko naman siya na makipagkita sa mga kaibigan niya kesa naman lagi na lamang kaming nagtatalo sa bahay. Sa mga araw-araw na nasa bahay ako, Papa Dudut, ay napansin ko ang pagbabago sa ikinikilos ni Amor. Mas napapadalas ang pag-alis niya ng bahay. Tuwing umuwi naman siya ay laging may dalang mga tsokolate o di gaya naman ay mga bulaklak. Tuwing tinatanong ko naman siya, ang sinasagot lamang niya ay bigay yon ng mga kaibigan niya. Hanggang sa umabot na nga na magkaroon kami ng pagtatalo, Papa Dudut. Saan ka na naman galing? Nagkayayaan lang kami ng mga kaibigan ko. Napasarap lang yung kwentuhan. Eh, ikaw, bakit gising ka pa? Di ba dapat natutulog ka na? Tigilan mo nga ako sa kalokohang yan. Araw-araw kayo nakikita ng mga kaibigan mo. Tapos inaabot pa kayo ng 10 oras ng gabi. Anong klaseng kwentuhan ba ginagawa nyo, ha? Makatanong ka naman, parang iba na yung tinutumbok mo eh. Eh anong gusto mong isipin ko? Maghapon kang wala rito. Ni hindi ko alam kung saan ka pumunta dahil basta ka na lang din umaalis. Ganon. Dapat pala, sa bawat oras na aalis ako, magpapaalam pa ako sa'yo. Ang higpit mo naman. Hindi kita pinaghihigpitan. Babae ka. Hindi magandang inaabot ka pa ng gabi sa labas. Tapos hindi ka man lang nagsasabi. Maghapon ako nag-aalala. Nakapagtanong-tanong pa ako sa mga kapitbahay kung may nakakita sa'yo. Pero alam mo kung anong nalaman ko? Anong nalaman mo? Kita mo na? Sa reaksyon mo pa lang na yan, halatang may itinatago ka sa akin. Kung ako sa'yo, umamin ka na lang. Kesa ipamukha ko pa sa'yo yung kagaguhang ginagawa mo. Anong kagaguhan? Sinabi ko naman, di ba? Mga kaibigan ko lang yung kasama ko kanina. Hindi naman mahirap intindihin yon. Sige, pagbibigyan kita. Akin yung cellphone mo at tatawagan ko yung sinasabi mong kaibigan. Kapag mali ako, tatanggapin ko yon. Pero kapag ikaw ang mali, hindi ko na yun palalampasin pa. Hindi. Nagpapahinga na yung tao tapos iistorbohin mo pa dahil lang dito? Talaga ba? Kung wala kang itinatago sa akin, hindi ka matatakot na kausapin ko yung sinasabi mong kaibigan. Akin na yung cellphone mo! Hindi! Kahit ano yung sabihin mo, hindi ko ito ibibigay sa'yo. Ibibigay mo ng kusa? O sapilitan ko yung kukunin dyan sa bag mo? Wala akong ibibigay. Tapos ang usapan. Akala mo ba hindi ko napapansin yung pag-aayos mo? Na dati naman hindi mo ginagawa? Yan. Yan kasing hirap sa inyong mga lalaki. Pag nag-aayos kami, minamasama nyo. Pag nagmukha naman kaming losyang, maghahanap kayo ng ibang mas maganda sa amin. Alam mong di yan ang pinupunto ko. Eh ano? Parang masyado kasing big deal sa'yo yung pag-aayos ko eh. Kung alam mo lang, ang dami kong naririnig tungkol sa'yo. Sa pagsusugal mo,
Sa pagsali mo sa paluwagan ng mga mamahalin mong bag, aanin mo ba yung mga yon? Hindi tayo mayaman! Kaya naman pala galit na galit ka. Ayaw mong gastusin ko yung pera mo. Yung mga bag na galing sa paluwagan, pwede ko rin ibenta yung mga yon pag nagipit tayo. Hindi tayo magigipit kung marunong ka magtipid at gamitin ang pera sa tama. Kung di mo ako pinatigil sa pagtatrabaho, di sana kumikita ako ng sarili kong pera at hindi ko na kailangang umasa sa'yo. Sa tono ng pananalita mo, parang pabigat lang ako sa'yo eh. Wala sanang problema sa paggastos mo kung nagagamit mo sa tama yung pinaghirapan ko. Hindi mo ba naiisip? Ang swerte-swerte mo. Ikaw, nandito ka lang sa bahay, nagagawa mo lahat ng gusto mo, nabibigay lahat ng luho mo. Samantalang ako, nagtitiis ang laot kahit nakakalungkot kasi ang layo-layo ko sa'yo. Huwag ka na lang kasing magbigay kung isusumbat mo lang din naman. Kaya ko rin kumita ng sarili kong pera. Hindi tayo magtatalo at mauuwi sa sumbatan kundi ka lang sana gumagawa ng kalokohan. Wala eh. Ayaw mo pa rin umamin. Kung ganito lang din naman tayo, mas makakabuti siguro kung lalayo muna tayo sa isa't isa. Yan ba yung gusto mo? Sige, walang problema. Ako na lang yung aalis. Dahil sa pagtatalo naming yon, Papa Dudut ay umalis ng bahay si Amor. Hindi ko alam kung saan siya pumunta at pansamantalang nakituloy mula noong umalis siya. Pero wala pang isang linggo ay bumalik siya at nagmakaawang patuloyin ko pa rin sa bahay ko. Hati ang emosyon ko noon dahil hindi pa rin nawawala ang galit ko sa ginawa niya. Pero sa kabilang banda ay natuwa ako na pinili pa rin niyang bumalik sa akin. Hindi ko naman siya maitatangging mahal ko pa rin siya noong panahong yon. Mas pinili ko noon na hindi na lamang pakinggan ang mga kwentong naririnig ko mula sa mga kamag-anak ko. Tutol kasi sila sa desisyon kong pabalikin si Amor, lalo na yung kapatid kong si Mando. Baka raw kasi hindi ko nakilala yung babaeng pinatutuloy ko sa pamamahay ko. Ilang linggo mula noong magsama ulit kami ni Amor ay napadalas ang pagkahilo niya at pagsusuka tuwing umaga. Bukod pa roon ang ilang palatandaan na maaaring buntis nga siya ng panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, natuwa ako nang makumpirmang buntis si Amor. Sa pag-aakalang nagkaroon nga ng himala kahit napatunayan ng baog ako. Batid kong yung iba sa mga nakikinig ngayon ay naiinis sa paraan ng pag-iisip ko ng panahon na yon. Pero naging bulag ako sa posibilidad na hindi ko anak yung dinadala ni Amor. Dahil na rin siguro yon sa matinding kagustuhan ko na maging isang ama. Noong malaman ni Mando ang tungkol sa pagbubuntis ni Amor ay agad itong naghinala. May pagkakataon daw kasi noon na habang nasa laot ako ay naaabutan ni Mando na walang tao sa bahay tuwing uuwi ito kahit 10 oras na ng gabi. May posibilidad kasi na ilang araw ding hindi umuwi noon si Amor at bumabalik lang sa bahay kapag alam niyang pauwi na ako. Nagte-text din ako sa kanya tuwing nakakasagap na ako ng signal. At dahil nga sa mga nalaman ko ay napalitan ang sayang nararamdaman ko ng pagdududa, Papa Dudut. Oh, mahal! Nandiyan ka na pala. Halika na, naghahanda na ako ng Sa hapunan. tingin mo makakakain pa ako? Matapos kong malaman yung tungkol sa mga kalandian mo habang wala ako? Ano na naman ba yun? Pwede ba? Huwag ka na magmaang-maangan pa. Dahil marami na rin nakakita sa'yo na kung sino-sinong lalaki nakakasama mo tuwing wala ako. Paulit-ulit na lang tayo, Dante. Wala nga akong lalaki. Baka yung nakita nilang kasama ko nung araw na yun yung kasali rin sa paluwagan. Paluwagan? Huwag mo nga akong ginagago. Paluwagan ng bag? Sasali yung mga lalaking nakitang kasama mo? Alam mo, ayoko makipagtalo sa'yo. Makakasama pa sa pagbubuntis ko yung ginagawa mo. Alalahanin mo, anak mo tong dinadala ko.
Ha? Bakit? Gaano ka ba kasiguradong sa akin yung dinadala mo, ha? Baka naman bunga na yan ang kalandian mo. Sige na, huwag ka nang mahiya. Aminin mo na kung sino yung ama ng bata. Wala akong kailangang aminin sa'yo. Ikaw ang ama ng batang to at hindi kung sino lang. Akala ko ba gustong-gusto mo maging tatay? Oo, gusto ko maging tatay. Pero hindi sa paraang sasaluhin ko yung bunga ng kalandian mo. Hanggang kailan mo ba ipipilit na hindi ikaw yung ama nito, ha? Naduduwag ka na ba? Kaya pinapasa mo na lang sa iba yung responsibilidad mo? Wala akong ipinapasang responsibilidad. Alam mo sa sarili mo na hindi ako ang ama niyan. O baka naman hindi mo na rin alam kung sino sa kanila. Tumigil ka na! Sumusobra ka na sa mga binibintang mo sa akin. Anong akala mo sa akin? Pokpok na basta na lang titihaya sa kung sinong makakasama ko? Nakita ka ng tiyahin ko. Nadatnan ni Mando na walang tao dito sa bahay, dis oras ng gabi, at ilang beses pa yung naulit. Sige nga, ipaliwanag mo yun ngayon. Makikinig ako. Baka sakaling paniwalaan ko pa yung kasinungalingan mo. Ano? Di ka na makapagsalita? Kasi, totoo. Totoo lahat ng mga sinasabi nila tungkol sa'yo. Pagod na ako. Kaya kung may ginawa ka, umamin ka na lang. Hindi yung pinagmumukha mo pa akong tanga. Sabihin mo na lang sa akin yung totoo. Bakit naghanap ka pa ng iba? Sorry. Nadala lang ako ng tukso. Eh di inamin mo rin. Bakit ka natukso? Dahil ba mas gwapo sila at mas mabango? Hindi. Huwag ka nang mahiya. Sabihin mo na lang yung totoong dahilan. Hindi ka nga nahiya nung nalalaki ka eh. Huwag ka na magpanggap na mahiya ka pa dyan sa katawan mo. Sige. Gusto mo ng diretsahang sagot? Oo, mas gwapo sila. Mas mabango at mas magaling sa kama. Yun ba? Yun ba yung gusto mong marinig? Huwag mong sipain yung panang mesa. Sa akin kagalit, di ba? Alam mo kung bakit ako nagkakaganito? Kasi yung katwiran mo. Alam mo naman kung anong trabaho ko. Mangingisda ako, amor. Malansa at mainit sa laot. Anong inaasahan mo pagbalik ko? Maputi at mabango pa rin ako? Hindi ako tanga. Alam ko naman yon, pero sana hindi mo pa rin pinabayaan ang sarili mo. Tingnan mo yung itsura mo. Mapagkamalang ka ng tatay ko. Ang lupit mo! Inibutan mo na ako sa ulo. Iniinsulto mo pa ako. Sino ba nagsimula nito? Di ba ikaw rin naman? Hindi ko yun gagawin kung nagtino ka lang sana. Tigilan na natin to. Pagod na ako makipagtalo sa'yo. Bukas na bukas din, umalis ka na sa pamamahay kong to. Ayoko nang makita ni anino mo rito. Papadudot kong nahirapan akong tanggapin yung pagiging baog ko. Hindi ko akalaing mas mahihirapan pala ako na tanggapin ang panlulokong ginawa ng babaeng balak ko pa sanang pakasalan ng panahong yon. Umalis nga si Amor kinabukasan. Balita ko noon ay doon siya nakituloy sa bahay ng kaibigan niyang nagpapaluwagan ng mga mamahaling bag. Bukod doon ay wala na akong iba pang balita tungkol sa kanya. Mula noong mawala siya sa bahay, aminado po ako na nami-miss ko pa rin ang presensya niya. Nasanay kasi ako noon na siya ang lagi naghahanda ng pagkain namin. Sa pagkawala niya sa bahay, siya namang pagbalik ng alaga kong aso na matagal-tagal na rin hindi umuwi. Kahit pa paano ay nabawasan ang lungkot na nararamdaman ko noon. Alam ko na tama lang ang naging desisyon kong palayasin siya para ipamukha ang panlulokong ginawa niya sa akin habang nagpapakahirap akong magtrabaho para sa aming dalawa. Pero may parte sa akin na pinagsisisihan kong itinaboy ko siya. Dahil na rin siguro mahal ko pa rin siya noon sa kabila ng lahat ng maling nagawa niya. Hindi ko inaasahang babalik siya sa akin makalipas lang ang halos 1 buwan mula nang palayasin ko siya. Paulit-ulit siyang humihingi ng kapatawaran na hindi ko naman kaagad ibinigay. Tinanggap ko siya at muling pinatuloy sa bahay ko, papadudot. Wala na raw kasi siyang ibang matutuluyan kaya nakiusap na lamang siya sa akin kung pwedeng makituloy pansamantala. Marupok man akong maituturing ng panahon na yon, ay hindi ko na lamang yon inisip. Lalo na't nadala na rin ako sa awang nararamdaman ko
nang malamang tinakasan siya ng lalaking nakabuntis sa kanya. Alam ko rin kasi na hindi siya babalik sa akin at makikiusap na patuloyin kung may iba pa siyang malalapitan. Inisip ko na lamang noon ang batang nasa kanyang sinapupunan na walang kamalay-malay sa ginawa niyang kalokohan. Ilang buwan ding malamig ang pakikitungo ko sa kanya at batid ko na aalis din siya kapag nakahanap na ng malilipatan, pero habang tumatagal ay mas lalo pong naging mahirap para sa akin na paalisin siya sa ganong kalagayan niya, Papa Dudut. Mamaya mo na ituloy yung pagtutupi mo ng mga damit. Mag-almusal ka na muna rito. Nagtimpla na ako ng kape. Mamaya na lang ako. Mauna ka na. Anong oras ka pa matatapos dyan? Kaya mag-almusal ka na muna. Hindi rin maganda sa buntis na nagpapalipas ng gutom. Sige. Salamat ha. Medyo hirap ka na sa pagtayo ah. Oo. Maselan kasi tong pagbubuntis ko, kaya kahit 5 buwan pa lang medyo hirap ng kumilos. Sa susunod, hayaan mo na lang yung ibang mabibigat na gawain dito sa bahay. Gawin mo kung ano lang yung kaya mo. Dito ko na muna pauuwiin si Mando para may makakasama ka tuwing aalis ako. Pwede ka rin magpatulong sa kanya sa paglilinis dito. Ha? Naku, wag na. Kaya ko naman. Tsaka nakakahiya naman sa kapatid mo kung maaabala ko pa siya Pagod din yun sa trabaho. Hayaan mo na. Nakausap ko na siya kahapon. Mamayang gabi dito na yung tutuloy pagkagaling sa trabaho. Sandali. Alalayan na kita sa pag-upo. Salamat. Kumain ka ng marami Sige, salamat. Ituloy mo na lang yung pagtutupi mo ng mga damit mamaya. Ako na lang yung magluluto ng tanghalian natin. Sige. Ikaw ang bahala. Nga pala, tuloy pa ba yung paglipat mo? Oo, tuloy naman yun. Ano kasi, kulang pa yung naitabi kong pera para sa pangrenta. Pasensya ka na kung natagalan na ako rito sa bahay mo. Huwag ka mag-alala. Siguro, mga 1 buwan na lang at makakaalis na rin ako. Hindi naman kita pinapaalis. Naitanong ko lang kasi sabi mo nga, masela niya pagbubuntis mo. Baka lang mahirapan ka kung lilipat ka pa. Pero, paano ka magkakaroon ng bagong girlfriend kung nandito pa rin ako sa bahay mo? Baka maging dahilan pa ako ng... Wala naman akong nililigawan, kaya imposible magkaroon ako ng girlfriend. Ay, wag na nga natin pag-usapan yan. Ganito na lang, wag ka na munang umalis. Wala namang kaso sa akin kahit dito ka tumira hanggang sa makapanganak ka. Tutulungan na rin kita sa gastusin. Tsaka mo na lang ako bayaran kapag kaya mo na. Seryoso ka ba? Ayos lang yun sa'yo? Oo nga. Kaya asikasuhin mo na lang yung sarili mo at yung batang dinadala mo. Wala ka nang kailangan pang alalahanin. Salamat talaga ha. Hindi ko akalain na tutulungan mo pa rin ako sa kabila ng... Yan na naman tayo Nakalipas na yon. Tsaka ayoko na rin pag-usapan pa. Ang mahalaga, maayos ang kalagayan mo at ng batang nasa sinapupunan mo. Napakabait mo talaga, Dante. Lalo ko tuloy pinagsisisihan na niloko kita. Sana mapatawad mo pa ako. Alam mo, aaminin ko, mahal pa rin kita sa kabila ng ginawa mo. Pero masakit pa rin kasi para sa akin yun. Kaya hindi ko pa magawang magpatawad sa ngayon. Ikaw, kung makakapaghintay ka, baka sakaling bumalik pa tayo sa dati. Yun kung ako pa rin ang gugustuhin mong makasama. Maniwala ka man o hindi, sobrang pinagsisisihan ko na lahat ng nagawa ko. At kahit tanungin pa ako ng 100 beses, ikaw pa rin yung gugustuhin kong makasama sa buhay. Kung ganon, bigyan mo lang sana ako ng sapat na panahon. Dahil sa oras na patawarin na kita,
aayain na kita magpakasal. Kung hindi ka kayang panagutan ng ama niyang dinadala mo, aakuin ko ang batang yan. Aalagaan ko kayo mag-ina. Pero sana hindi ka na maghanap pa ng iba. Hindi na. Promise, hindi na. Magpapakatino na ako. Hindi lang para sa'yo, kundi para na rin sa magiging anak natin. Papa Dudut, tinupad naman ni Amor ang pangako niya na magbabago na siya. Ibinenta na niya mga mamahaling bag na nakuha niya mula sa paluwagan at itinabi ang pera para sa panganganak niya. Hindi naman nagtagal ay napatawad ko na rin siya, Papa Dudut. Hindi nga pala talaga ganon kadaling magpatawad kapag mabigat ang naging kasalanan sa iyo ng isang tao. Pero nang panahon na yon ay mas nangibabaw ang pagmamahal ko sa kanya. Doon ko kasi napagtanto na hindi ko pala kayang mapalayo sa akin si Amor. Hindi naman ako nagsisi na binigyan ko pa siya ng isa pang pagkakataon dahil maganda ang naging resulta nito. Lalaki po ang sanggol na isinilang niya, Papa Dudut. At gaya ng pangako ko ay inako ko ang bata at inalagaan na parang isang tunay na anak. Pinalaki namin ito ng maayos at sinuportahan ko naman ang pag-aaral nito. Ikinasal na rin kami ni Amor nang magkaroon ng kasalang bayan sa amin. Kaya naman mas tumibay pa ang naging pagsasama naming dalawa. Sa ngayon, Papa Dudut, ay binatilyo na ang anak naming si Leonard. Ipinagtapat naman ng asawa ko ang tungkol sa tunay nitong ama at hindi na yon pinatagal pa. Natuwa naman ako dahil sa murang edad pa lamang ay malawak na ang pangunawa nito. Masaya na rin ako dahil nagkaroon ako ng isang masaya at buong pamilya matapos ang mga pagsubok na pinagdaanan namin ni Amor. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papa Dudut. Sana ay nagustuhan niyo po ito at kahit papaano ay kinapulutan din po ng aral. Maraming salamat po sa inyo at sa bumubuo ng Barangay Love Stories. Isang karangalan po na mabigyan ako ng pagkakataon na maibahagi ko ang kwento ko dito sa inyong programa. Number 1 po kayo sa puso naming mga solid ninyong taga-pakinig. Maraming salamat po and God bless sa inyo, Papa Dudut. Ang inyo pong forever kapuso at kabarangay Dante.